محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay sadyang nauukol lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin, pasalamatan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ating natatanggap mula sa Kanya. At tayo ay magpakukup sa ating dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng ating mga gawain at kasamaan ng ating mga sarili. Katotohanan, ang sinumang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas, sa landas ng pananampalatayang Islam, ay walang sinumang maaaring makapagliligaw sa Kanya. At ang sinumang hayaang iligaw ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sinumang makapaggagabay sa Kanya liban lamang ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga bilang isang Muslim na gawin nating qudwatul hasana o mabuting halimbawa
ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga salita, sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, sa ating mga araw-araw na pamumuhay upang katanggap-tanggap sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Dahil ang isa sa kondisyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain ay ang mutaba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating mga gawa, mga pagsamba, ay ang pagsunod sa pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nararapat sa isang Muslim na isabuhay niya ang katuruan ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuulat ni an Abi Darr Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mula kay Abu Darr na isang sahaba, Jundub ibn Junada at Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal, kalabdanawa silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matakot tayo kay Allah saan man tayo naroon at sundan natin ng mabuting gawa ang ating mga masasamang gawa. Buburahin niyo ito at pakitunguhan ang mga tao ng mabuting pag-uugali. Inulat ni At-Tirmidhi. Ang unang napakahalagang makukuha nating aral sa hadith na ito, mga kapatid, na itinagumiling sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mga Muslim, ang unang punto dito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Na ibig sabihin, matakot ka kay Allah. Katakutan ng dakilang Allah saan man tayo naroon. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, na katakutan natin si Allah sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ano man ang ating kalagayan, tayo man ay nasa publiko, o na tayo man ay nasa pribado, o tayo man ay kasama natin ang ating mga kapatid ay Muslim at mga hindi Muslim, ay dapat palagyan ang takot natin sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. At taqwa hahuna, ang pagkatakot sa Allah ay hindi lang sa salita, mga kapatid, bagkus ito ay nasa loob ng ating puso. Andyan ang takot sa puso natin, hindi lang sa salita. Kaya naman, sabi ng ating mga pantas sa Islam, ating mga ulama, sila ay nagbigay ng definition patungkol sa taqwa. Sinabi ng ating mga pantas, at taqwa an taj'ala bainaka wa baina adabillahi biqaya. Na sinabi ng ating mga pantas na ang taqwa o ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nilagay natin bilang harang. Harang sa pagitan natin at sa pagitan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang harang na ito, ang takwa na ito ang pumipigil sa atin na tayo makagawa ng mga kasalanan. Ang takwa harang ito para hindi tayo mapaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala saan? Sa impyernong apoy na ating kinakatakutan sa kabilang buhay. Panangga, mga kapatid, parang pumunta ka ng giyera, nagsusuot tayo ng bakal sa ating katawan para hindi matablan ng bala. Ganon din po ang takwa. Ito ay nilagay nating harang sa pagitan natin sa Allah para hindi darating sa atin ang parusa ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang impyerno, apoy sa kabilang buhay. Ang takwa o ang tunay na pagkatakot sa Allah, mga kapatid, ay ang
sundin natin ang mga ipinag-uutos ng Allah. Fattakullah mastata'tum. Katakutan natin ng Allah sa abot ng ating makakaya. Hindi tayo pinapahirapan ng Allah sa abot ng ating makakaya. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah at makisama kayo sa mga taong matutuwid. Isa yan sa paraan, mga kapatid, upang malibilog yung ating takwa, yung ating kasamahin palagi. Gawin nating matalik na kaibigan, yung mga taong sadikin, taong matutuwid, taong may takot sa Allah. Para yung takot natin ay madagdagan ito, mga kapatid. Huwag tayong makisama sa mga taong walang takot sa Allah. Ihilain tayo palayo sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala kung doon tayo palagi sa kanila makisama na gumagawa na mga pagsuway at walang takot sa Allah. Samahan natin ang mga taong nagtataglay ng takot sa Allah dito sa kanilang mga puso. Dahil, tandaan natin mga kapatid, ang Allah na ating Panginoon ay hindi tumitingin sa ating hitsura. Hindi tinitignan kung ano ang ating natapos. Tayo man ay tapos na mga malalaking kurso, tayo man manager, hindi titignan ng Allah. Ang pinakamarangal sa paningin ng Allah, anong kanya sinabi sa Marangal Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang kamahal-mahal sa Panginoong Allah sa atin na kanyang alipin, akramakum indallahi atqakum. Ay yaong mga alipin niya na may taglay ng mataas na pagkatakot sa kanya. Doon lang tayo nagkakaiba, mga kapatid. Hindi mainam sa atin ang Arabo, hindi mainam sa atin ang Pilipino. Ano man ang lahi, walang mainam. Ang pinakamainam sa paningin ng Allah ay nandito sa puso ang takot nila sa Allah. Yun ang mahalaga. Yun ang titignan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Qiyamah. Di tayo tatanungin ng Allah kung ano ang ating estado ng buhay dito sa mundo. Uusgahan ng Allah yung ating saloobin ng ating mga puso at ang ating mga gawa. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ang unang mahalagang punto sa halip na ito. Katakutan natin ng Allah saan man tayo naruroon, hindi lang sa loob ng masjid. Natatakot tayo sa lahat ng paglabas ng masjid. Subhanallah, wala nang takot sa Allah. Magawa ng mga pagsuway, paglabag, pagsalansan sa mga sarili. Ito'y payo sa atin ng mahal na Propeta Muhammad SAW, nakatakutan natin ng Allah saan man tayo naroon. Pangalawang mahalagang punto sa halip ng mga kapatid na ito na ating makukuha, na itinagumilin sa atin ng mahal na Propeta Muhammad SAW sa kanyang halip, sabi niya, wa'at bi'isai atal hasanata tambuha. Ang ibig sabihin, mga kapatid, at sundan mo ang iyong masamang gawa ng mabuting gawain upang ito'y mapura. Tayo mga kapatid sa Islam, hindi tayo perfecto. Tayong mga tao, tayong mga Muslim, makasalanan. Wala sa ating perfecto dito. Inaamin natin lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao nagkakasala, nagkukulang. May kahinaan. Ngunit ano ang sabi ng mahal Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, kullu bani adamu khata wa khairul khata'ina at-tawabun. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng anak ni Adam, tayong mga tao, ay likas tayo na nagkakasala, likas sa ating nagkakamali. Ngunit ang pinakamainam sa paningin ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong Muslim na ang nagbabalik loob, humihingi ng kapatawaran sa Allah sa kanyang mga nagagawang kasalanan. Yun ang pinakamainam, mga kapatid. Lahat tayo ang hukom nito. Kullu ibni Adam khata, lahat ng alipin ng Allah, ng anak ni Adam, likas na nagkakamali.
nagkakaiba lang tayo sa pagtatauba sa Allah. Kasi may mga tao, may mga Muslim, na sasabihin nila, saka na ako magtauba kung matanda na ako. Saka na ako magbalik loob sa Allah kapag ako ay mahina na. Sino nakakaalam? Abutan pa tayo ng katandaan. Kaya pinakamainam ay dagliang bumabalik, dagliang humihingi ng tawad sa Allah. Pagsisisihan ang nagawang kasalanan. Mga alipin ng Allah, ang Islam na ating reliyon ay reliyon ng pag-asa. Reliyon na kung saan punong-puno ng pag-asa. Kapag tayo nagkamali, huwag tayong mawalan ng pag-asa, magsisi tayo, magbalik loob sa Allah kaagad at gumawa ng kabutihan. Dahil ang kabutihan, ito ay bumubura sa ating mga nagawang kasalanan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hud, verse 114? Sinabi ng Allah, innal hasanati yudhibnal sayyi'at. Tunay, sabi ng Allah, na ang paggawa ng kabutihan ay nag-aalis sa masamang mga gawain. Nag-aalis, yudhibnas sayyi'at. Nagbubura. Binubura dito ang kasalanan ating naunang nagawa kapag sinundan natin ito ng gawain sa kabutihan. Mga kapatid sa Islam, Allah, napakamaawain niya, napakamahabagin niya. Bukas, ang ating dakilang tagapaglikha sa pagpapatawad sa atin kapag tayo nagkakamali. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ila man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Sabi ng dakilang Allah, maliban sa sinumang taong nagbabalik loob sa akin, humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang kalooban sa akin. At katotohanan, papalitan ko ito ng mga kabutihan ang kanilang nagawang kasalanan. Buburahin ng Allah ang ating mga nagawang kasalanan at gagawin itong kabutihan lahat. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag mawalan ng pag-asa sa habag at awa ng Allah. Dahil ang Allah, huwal ghafurur rahim. Siya ang magpapatawad, mapagpatawad ang pinakamahabagin. Ang pangatlong punto, mga kapatid, na natin makuha sa hadith na ito, na mahalaga na ating dapat may sa buhay. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At magtungo tayo sa mga tao ng may mabuting asal at pag-uugali. Yan po ang tunay na Muslim. Meron siyang mabuting asal at mabuting pag-uugali sa kapwa. Ang isang Muslim dapat ipapakita niya ang kanyang awa, kababaang loob, at katarungan sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang dapat nating tularan, huwaran sa kabutihan. Maraming mga tao yung makap sa Islam sa panahon ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang kabutihan, sa magandang pag-uugali. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Tunay na kabilang sa pinakamainam sa inyo ay may pinakamagandang pag-uugali. Yan ang pinakamainam sa atin mga kapatid na meron siyang magandang pag-uugali. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, makitungo tayo sa mga tao na may magandang pag-uugali. Ang husnul khuluq, ang magandang pag-uugali, ay isa sa pinakamataas na antas ng ating pananampalataya sa Islam. Kaya naman, mapagkumbaba, maging magalang, matapat at may nahon, at mapagpatawad sa kapwa tao. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'minil yawmul qiyamati min husnil khuluq." Walang bagay na mabigat sa timbangan
sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, sa araw ng paghukom, kundi ang mabuting pag-uugali. Meron siyang mabuting asal at pag-uugali. Ito ang mabigat sa timbangan sa araw ng paghukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan tayo ng mabuting pag-uugali, mabuting asal sa kapwa at sa ating mga kapatid ng mga Muslim. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah para sa kanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay o Muhammad, ikaw ay nagtataglay ng pinakamabuting pag-uugali. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mahalagang aral na makukuha natin sa hadith na ito ni Propeta sallam, ang husnul khuluq, mabuting pag-uugali, ay isa sa haligi ng pagiging tunay na Muslim. Dapat ito ay makikita sa ating pananalita, kilos at gawa, pakikitungo sa pamilya, sa kapitbahay, sa kapatid ng mga Muslim, at maging hindi sa mga taong hindi pa mga Muslim. Ang pag-uugali ng mabuti ay tanda, kapag ito ay taglayin, tanda na ang tao na ito ay may pananampalataya sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa hadith na ito, bigyan natin ng pagpapahalaga na tayo ay pinapaalahanan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sakop ng kanyang ummah, bilang mga Muslim. Pinagsama dito ang tatlong aspeto na ating makukuha ng kabuuan ng pagkatao ng isang Muslim. Ang una, relasyon niya kay Allah. Relasyon na sa Panginoong Allah na siya ay dapat magkakaroon ng isang Muslim ng tunay na pagkatakot sa Allah. Kasi ang takot, ito ang utak ng lahat ng ating pagsamba sa Allah. Hindi natin magagawa mga pagsambang malalaki kung wala tayong takot sa Allah. Hindi mo makuwang gumano ng madaling araw para magsala ng Fajr. Sarap matulog kung wala kang takwa, mga kapatid. Ang takwa ay nagtutulak sa atin upang gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, relasyon relasyon sa sarili. Na kung saan nasundan natin ang masamang gawa ng mabuting gawa. Na lagi tayo magbalik loob kay Allah, na kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali at pagsuway, ay sundan natin ito agad ng kabutihan, mga kapatid sa Islam, para mabura yung ating mga naunang nagawang kasalanan. Pangatlo, relasyon sa kapwa, na dapat tayong mga Muslim ay makitungo sa mga tao na may magandang asal at pag-uugali. Hindi man tayo perfecto, ngunit sinisikap natin magampanan ang inutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nakitungo sa mga tao ng may mabuting asal at magandang pag-uugali. Ila huna, ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najinna min adh-dhulumati ila an-nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mutnina biha kabiliha wa atimmaha 'alaina rabbana ighfir lana wa li ikhwanina
الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلمون ما تصنعون. Kamsahamnida. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.